Kumusta mga brad? Isa na siguro sa mga legendary na motor ni Honda. Walang iba kundi yung kanilang Honda Wave. Oo, mababa lang yung displacement niya, pero kayang-kaya kanyang dalhin kahit saan mo man gusto. Mapa short ride man yan, mapa long ride man yan, kayang-kaya kanyang dalhin kahit saan mo man gusto. Wag lang sa impyerno. Simula noon at mapa hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang motor na ito. At marami pong buhay na makapagpapatunay na ang motor na ito ay talagang matibay. Isa na nga po ako doon. May Honda Wave po ako dati, kahit hindi kayo nagtanong. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ko na mag-subscribe. So, yun na nga. Simula noon hanggang ngayon, marami pa rin talaga mga tao ang nagkakagusto sa Honda Wave. Pagdating kasi sa power, tibay, at pagiging matipid sa gasolina, lalaban talaga siya. Hindi na rin naman nakapagtataka. Syempre, gawang Honda. At ngayon nga pong nilabas na ang Honda Winner X dito sa Pilipinas, maraming mga tao ang nagtatanong ngayon kung may tsansa rin ba na dalhin nila sa Pilipinas itong motor na ito, ang Honda Wave 125i na nandun nga po sa Thailand. Kung ikukumpara nga po doon sa mga naunang Honda Wave, masasabi talaga natin na napakagwapo ng isang to. Yung itsura niya, napaka-premium ng datingan. Kaso lang matagal na siyang inilabas sa ibang bansa, especially sa Thailand, pero sa Pilipinas wala pa rin. Kaya ang sigaw tuloy ng karamihan, bias, 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 bias. Sa ngayon nga po, marami talagang humihiling na sana ilabas na siya sa Pilipinas kasi bibili daw talaga sila or bibilhan daw sila ng mama nila. Pero ako, ayoko nang magpabili kay mama. Hindi naman daw kasi nakakain yan. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Wave 125i na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 9 horsepower at 7,500 RPM, 10.1 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 118 km/h. Pero kung ilalabas sila sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 130 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 5.4 liters fuel tank capacity na ayon nga po mismo sa claim ni Honda, ito daw po ay kayang kumonsumo ng 71.4 kilometers per liter. So napakatipid nga po talaga niya. At hindi na po yung nakapagtataka, Honda Wave matipid talaga sa gasolina. Ang sukat na kanyang gulong 70/90/70 sa harap at 80/90/70 naman sa likuran. Bale ito nga po ay mayroong dalawang variant, yung naka-rim at naka-mags. Yung naka-mags nga po naka-tubeless at yung rim naman naka-tube type. Pero para sa akin mas pogi yung naka-mags. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Wala man siyang ABS pero wala din po siyang CBS. Ang kanyang seat height ay may taas sa 758mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 106 kg. So para nga po sa isang 125cc na motor, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At yung headlight nga po niya, hindi pa rin talaga nagbabago yung itsura. Honda Wave na Honda Wave pa rin talaga. Ang kanyang gauge panel, ito po ay pinaghalong analog at may maliit na digital. Kahit ganyan nga lang po yung itsura niya, bagay naman sa kanya. Kaso lang ang motor na ito ay hindi po naka-keyless. Disusi pa din siya. Ang kanyang underseat compartment, kung ikukumpara sa iba, mas malaki po ito. Sapagkat ito nga po ay mayroong 17 liters space capacity. Nakasyang-kasya nga po ay isang full face na helmet pag hinati. Pero dito, hindi mo na kailangang hatiin pa sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito, magandang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito
yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagay ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Regarding naman po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 54,800 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 86,000 pesos. Ano sa tingin nyo mga brad? Mura o pwede na? Sa ngayon nga po, wala pa talagang balita kung ilalabas ba siya sa Pilipinas. Pero tulad nga po doon sa Honda Winner X, wala talaga imposible. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.